Iminungkahi ng Sentral na Bangko ng Rusya na maaaring bumaba ng 8% ang gross domestic product ng bansa ngayong taon. Pero may ilang international na organisasyon na nagsasabing maaari itong umabot sa 11%. Samantala, naabot ng inflation rate ng Rusya ang pinakamataas sa 16 na taon nung nakaraang buwan dahil sa nanghihinang ruble. Nilalabanan ang kakulangan ng manggagawa na maaring makahadlang sa paglago ng ekonomiya sa hinaharap. Mas mabuting mag-ingat ang ekonomistang Ruso na ito. At siguradong umiwas siya sa mga bintana dahil hayagan niyang ibinunyag kung gaano talaga kalala ang ekonomiya ng Rusya. Isang bagay na gustong-gusto itago ni Vladimir Putin. Si akademisyan Abel Agenbegin, isang iginagalang na 70 anyos na ekonomista na minsang naging tagapayo ni Gorbachev, ang huling leader ng Unyong Soviet, ay isinugal ang kanyang buhay sa pagbubunyag kung gaano kasama ang naging takbo ng ekonomiya ng Rusya mula nang bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics. Sa loob ng 34 na taon, ang ekonomiya ng Rusya ay lumago lamang ng 37%. Halos 1% lang iyon kada taon. Kumpara, ang ekonomiya ng China ay lumago ng 13 beses at ang sa India ay halos 9 beses sa parehong panahon. Hindi nakagugulat ang mabilis na pag-viral ng lektura ni Agenbegin. Ngayon, nakikita na ng mga Ruso ang katotohanan sa likod ng panlilinlang ni Putin. Ngunit ito ay simula pa lamang ng mas malalim na suliranin. Ibinunyag din ni Agenbegin ang nakakalungkot na kakulangan ng Russia sa mga startup, inobasyon at pagnenegosyo. Sa simula ng 2025, mayroong mahigit 1,000 at 600 unicorn na kumpanya sa buong mundo. Ang unicorn ay isang startup na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong. Hindi ka panipaniwala, halos wala nito sa Russia. Technical na mayroong 2 Russia, pero isipin mo ito ng ganito. Ito ang parehong bansa na palaging nagyayabang na kaya nitong tapatan ang NATO o kahit ang Estados Unidos. Pero sa ekonomiya, halos hindi nito matapatan ang maliliit na lugar tulad ng Estonia, Lithuania, Luxembourg, Liechtenstein o kahit Bermuda, na bawat isa ay nakapag-produce ng ilang unicorn startups. Ang United States lang ay may 700 nito at ang China ay may nasa pagitan ng 300 at 54. Ang pagkakaroon ng dalawa lang ng Rusya ay talagang nakakahiya. Mas lalo pang lumalalang inobasyon kaysa inaakala mong masama na. Sa 2,000 at 500 pinakamalalaking innovative na kumpanya sa buong mundo na gumagastos ng higit sa 35 milyong euro bawat taon para sa research and development, 3 lang ang Ruso. 3 lang. Baka yung iba ginastos lang lahat ng budget nila sa pananaliksik para sa lagay mo kay Putin. Hindi na ako magtataka. Karamihan ng mga pabrika sa Russia ay gumagamit pa rin ngayon ng kalawangin at lumang makinang mula pa sa panahon ng Soviet na mas angkop sa museo kaysa sa linya ng produksyon. Lumampas na ng ilang dekada ang mga makinang ito sa inaasahang haba ng buhay nila. At ngayon, isa na ang Russia sa may pinakamahabang panahon ng depreciation ng kagamitan sa buong mundo. Kaya hindi na nakapagtataka na ang produktibidad ng paggawa sa Russia ay isang kapatlang kumpara sa mga mauunlad na bansa. Ibig sabihin, ang isang manggagawa sa Germany, United States o kahit sa South Korea ay nakakagawa ng 4 na beses na mas marami sa parehong oras. Ang luma at lipas na infrastruktura ng industriya sa Russia ay nangangahulugan na doble o triple ang ginagamit nilang hilaw na materyales at enerhiya para lang makagawa ng produkto na katulad sa mga mauunlad na ekonomiya. Kahit tumigil ang Russia sa pakikidigma ngayon, aabutin pa rin ng dekada bago sila makahabol sa tunay na makapangyarihang ekonomiya. Sa nakalipas na 34 na taon, ang ekonomiya ng Russia ay lumago lang ng 37% sa kabuuan. Mula 1,900 lumago ang ekonomiya ng China ng 1,300%, samantalang 60% naman para sa India. Kahit ang United States na isa ng mayaman at maunlad na ekonomiya ay nagawang madoble ang gross domestic product nito sa parehong panahon. Ang lumipas na mga estado ng Soviet at mga bansa sa silangang Europa ay lumago ng humigit kumulang 250%. Kaya't ang pag-unlad ng Rusya ay tila nakakahiya at halos hindi umusad kumpara sa kanila. Ngunit kausapin mo ang sinumang tapat kay Putin at buong pagmamalaki nilang sasabihin kung paano niya binago ang magulong at naghihirap na ekonomiya ng Russia noong dekada 90 tungo sa isang makapangyarihang bansa. Pero ang totoo, sa halos lahat ng sukatan,
mas mahirap ang kalagayan ng karaniwang Ruso ngayon kumpara sa ibang bansa kaysa noong mga nakaraang dekada. Bumaba na ang inaasahang haba ng buhay sa 70 taon, tulad noong 1964. Ang mga karaniwang Ruso ngayon ay may mas maikling buhay kumpara sa kanilang mga lolo't lola noong panahon ng Unyong Sobyet, 60 taon na ang nakakaraan. Ang lahat ng sakunang pang-ekonomiyang ito ay nangyari sa ilalim ng mahigit 2.5 dekadang pamumuno ni Putin sa Russia. Gayunpaman, lagi niyang sinisisi ang kanluran o nagsisimula ng bagong digmaan para manatili sa kapangyarihan. Bumaba si Putin sa pagkapangulo ng 4 na taon mula 2008 hanggang 2012, hindi dahil gusto niya, kundi noon, nililimitahan ng batas ng Russia ang mga presidente sa 2 sunod-sunod na termino lang. Sa mga panahong iyon, nanatiling malapit si Putin bilang punong ministro, habang ang kanyang piniling kaibigan na si Dmitry Medvedev ang naging presidente. Habang maikli ang panunungkulan ni Medvedev bilang presidente, binago nila ang mga patakaran, pinalawig ang termino ng pagkapangulo mula 4 hanggang 6 na taon. Kaya nang bumalik si Putin sa pwesto noong 2012 nagkaroon siya ng panibagong simula, may bagong mga limitasyon sa termino na parang nireset ang orasan. Noong 2020 si Putin ay lumayo at nagpasa ng isang pag-amyenda sa konstitusyon na halos nagbura ng lahat ng kanyang mga dating termino. Ang mga taon niya sa kapangyarihan ay biglang hindi na binilang. Dahil sa political reset button na ito, legal nang manatiling presidente si Putin hanggang 2036, maliban na lamang kung may makakahanap ng paraan para mapatalsik siya ng mas maaga. Kahit limot ang nakaraan, at tingnan lang ang 2013, 2022 totoo nang bago pa ang digmaang ito. Ang karaniwang Ruso ay kumikita ng 7-8% na mas mababa sa tunay na halaga kumpara noong 2013. Nagtrabaho ka ng 10 taon ngunit lalo ka pang naghirap sa huli. Oo, bahagyang tumaas ang kita mula 2022 hanggang 2023. Pero hindi dahil gumanda ang kalagayan ng ekonomiya. Pansamantalang ilusyon lamang ito, bunsod ng kakulangan ng manggagawa dahil sa digmaan at malaking gastos militar. Pagdating ng katapusan ng 2024 nawala na ang artipisyal na pagtaas at bumalik ang mga sahod sa antas noong 2013 mga dolyar, 800 bawat buwan batay sa halaga ng bilihin. Isipin mong nasayang ang isang buong dekada sa ika-21 siglo, isang dekada na walang tunay na inobasyon, walang pagbabago sa industriya, walang pag-usad sa artificial intelligence o teknolohiya, at tiyak na walang pagbuti sa kalidad ng buhay o antas ng pamumuhay. Sa kabila ng pagkakastagnate, sapat ang kumpiyansa ni Putin para ilubog ang Russia sa isang mapaminsalang malawakang digmaan. At hindi naman ibig sabihin na hindi alam ng mga Ruso na lumalala ang sitwasyon. Matagal nang nagbababala ang mga ekonomistang Ruso sa pagkakastagnate ng ekonomiya. Ngunit ang mga naglakas loob na magsalita ng hayagan ay bigla na lamang nawawala o di sinasadyang nahuhulog mula sa ika-6 na palapag matapos barilin ang sarili ng paulit-ulit. Tanungin mo na lang si Sergey Guriev, isang iginagalang na ekonomista na nagkaroon ng tapang o baka naman katangahan. Nalantaran niyang punahin ang mga pulisiya ng Kremlin. Noong 2013, matapos siyang biglang imbestigahan dahil sa mga kaduda-dudang paratang, mabilis na napagtanto ni Guriev na siya na ang susunod sa listahan ni Putin. Pinili niya ang kalayaan kaysa sa takot, nag-empake at tumakas papuntang Paris, imbes na hintayin ang pagkatok sa kanyang pintuan sa 10 oras ng gabi. Ano nga ba talaga ang kanyang kasalanan? Ang maging co-author ng isang tapat na ulat na pumupuna sa huwad na pag-uusig kay oil tycoon Mikhail Khodorkovsky na nagsasabi ng totoo tungkol sa korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan sa Kremlin. At naroon din si Andrei Ilinonov, dating punong tagapayo sa ekonomiya ni Putin. Noong 2005 nagbitiw si Ilinonov dahil labis siyang nadismaya sa lumalaking autoritarianismo at kontra pamilihang mga pulisiya ni Putin. Ilang taon pa, tinawag niyang ganap na kapahamakan ang mga desisyon ni Putin. Ano ang kinahinatnan nito? Noong 2023, inuri siya ng Moscow bilang kinatatakutang dayuhang ahente. Isang makabagong bersyon ng Scarlet Letter na ginagamit ng Moscow para hayagang markahan ang mga kritiko para sa panliligalig, pagmamanman o mas malala pa, nang mapagtanto niyang hindi naligtas ang Russia para sa mga nagsasabi ng di kanais-nais na katotohanan. Umalis si Lilionov ilang taon na ang nakalipas.
Kahit ang pinakamalalapit na kaalyado ni Putin ay hindi ligtas magsalita ng kanilang opinyon. Noong Hunyo 2023 si Andrei Mikharov, isang mataas na opisyal ng partido ni Putin at tagapangulo ng komite sa budget ng parlamento, ay pansamantalang nawalan ng kontrol sa sarili sa pinakamalaking economic forum ng Russia. Inamin niyang walang tapat na korte, magandang kalagayan para sa pamumuhunan, at gumaganang institusyon sa Russia. Pinuna rin niya ang ugali ng gobyerno na kunin ang mga pribadong kumpanya. Pagkatapos, kalahating nagbibiro pero halatang kinakabahan. Sinabi niyang umaasa siyang buhay pa siya para makadalo sa forum sa susunod na taon. Bilang chairman ng Budget Committee ng Parlamento, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Russia, napilitan siyang tiyakin sa publiko na hindi siya mauuwi sa pagkakakulong, pagkamatay o matatawag na dayuhang ahente dahil lang sa pagsasabi ng totoo. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakalusot siya hanggang ngayon. Pero hindi ganoon ang masasabi para sa ministro ng dayuhang kaunlarang pang-ekonomiya ng Russia. Noong 2016 tumutol si Ulyakayev sa isang kahina-hinalang kasunduan ng Rosneft, isang kumpanyang langis na pag-aari ng Estado, na pinamumunuan ng malapit na kaibigan ni Putin na si Igor Sechin. Iginiit ni Ulyakayev na hindi dapat lamunin ng Rosneft ang isa pang kumpanya ng langis sa isang lantaran. At dayang privatization, isang direktang batikos sa mga malalapit kay Putin. Di nagtagal, naposas siya at inaresto sa isang gawa-gawang operasyon kung saan inakusahan siyang nanghihingi ng 2 milyong suhol. Walang naniwala sa Russia na tungkol talaga ito sa panunuhol. Isang babala ito para sa iba. Kung pupunahin mo si Putin o ang kanyang malalapit na tao, tapos na ang iyong karera at posibleng pati ang iyong buhay. Ang pagkakaaresto kay Ulyakayev ang unang pagkakataon sa loob ng mga dekada na may nakaupong ministro ng Russia na nakulong. Ngayon, pwede pa tayong magpatuloy dahil napakahaba talaga ng listahan ng mga target ni Putin. Pero nakuha mo na ang ideya. Sa Russia ngayon, ang pag-amin sa mga pagkakamali ni Putin ay maaaring sumira sa iyong karera. Maaaring pagpapakamatay ang pagsasabi ng katotohanan sa publiko. Tungkol naman kay Agan Begin, sa nakikita nating pattern, baka oras na lang ang binibilang bago magpasya si Putin na sumobra na ang kanyang katapatan. Pero hindi lang si Putin ang ganito. Sa susunod na 40 minuto o higit pa, magugulat ka kung paano ilang leader lang ang nagdikta sa tadhana ng Soviet Union at kalaunan ng Russia. Sa loob ng mahigit 50 taon, dahan-dahang pinasama ang bansa mula sa loob. Paano nga ba nauwi sa ganito kalunos-lunos na kalagayan ang Union of Soviet Socialist Republics, isang dating superpower na may space program at pinakamalakas na nuclear arsenal sa mundo, na isang 72 anyos pa ang nagpahiya kay Putin? Talagang maaaring ikagulat mo ang mga sagot. At heto, dahil napag-uusapan na rin ang mga sorpresa, pwede mo rin kaming sorpresahin sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito at pag-subscribe sa channel. Sige, diretsong tayo sa usapan. Matapos ang World War II, namuhunan ng husto ang Soviet Union sa malawakang industrialisasyon at mahigpit na sentralisadong pagpaplano. Sa katunayan, maganda ang naging resulta nito noong simula. Pinatunayan ng Soviet na makakasabay ang kanilang agham at industriya sa makapangyarihang bansa sa mundo nang ipalipad ang Sputnik sa orbit noong 1957 at ipadala si Yuri Gagarin sa kalawakan noong 1961. Sila ay nag-produce ng maraming bakal, semento, uling, makinarya, nananaig ang mabigat na industriya, at may seguridad sa trabaho para sa lahat. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali nila ay inakala nilang magtatagal ang kasaganahang ito. Kaya sa halip na mag-diversify o magplano para sa hinaharap, mga leader tulad ni Leonid Brezhnev, na namuno sa Unyong Soviet mula 1964 at 82, ay tumangging magmodernisa o mag-focus sa mga produktong pangkonsumo at kalidad ng buhay. Nakakamit ng mga pabrika ang kanilang kota, ngunit karamihan ay gumagawa ng mga bagay na hindi kinakailangan o ninanais ng mga tao, na nagdulot ng malawakang korupsyon. Nagpapatuloy ang produksyon ng bakal at semento na kadalasang hindi episyente, magastos, at minsan ay para lang matugunan ang mga rekisitos ng burokrasya. Dahil dito, mabilis na naubusan ng sigla ang ekonomiya. Nang huling bahagi ng dekada 1970, halos wala ng paglago, na naging simula ng panahon ng stagnasyon ni Brezhnev. Ayon sa mga historiador, ang mga suliranin ng ekonomiyang Soviet ay kahalintulad sa nararanasan ngayon ng China. Parehong umaasa noon ang Unyong Soviet at ngayon ang Partido Komunista ng China sa mga target na sentralisadong pinaplano, na nagre-resulta sa malalaking butas at katiwalian. Sa China, minanipula ng mga lokal na opisyal ang gross domestic product targets sa pamamagitan ng madaling pagpapautang ng pera at lupa sa mga developer ng ari-arian. Ito ay lumikha ng pekeng pag-unlad na kalaunan ay naging krisis sa real estate. Sa Moscow, gumamit din ang mga tagapamahala ng kaparehong mga absurdong paraan.
Kung susukat ang isang pabrika ng pako ng kanilang kota batay sa bigat, gagawa lang sila ng malalaki at mabibigat na pako na walang makakagamit. Kapag quota-based, sa dami ng pako, libo-libong maliliit at walang kwentang pako ang ginagawa ng mga pabrika. Ganoon din, kahit paano, maganda sa papel ang mga quota, ngunit walang saysay sa totoong buhay. Bumagsak ang kalidad, tumaas ng husto ang basura, at tuluyang nawala ang inobasyon. Noong unang bahagi ng 1900 at 80 bumaba ang ekonomiya ng Soviet, kung saan halos 40% ang pagbagsak ng produksyon ng industriya. Kung hindi dahil sa langis, baka mas maagang bumagsak ang Unyong Soviet. Ang langis ang nagsilbing lifeline ng ekonomiya ng Soviet. Noong 1970 nang tumaas ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo, bilyong dolyar ang kinita ng Soviet dahil sa petrodollars. Nagawa ng Moscow na mag-angkat ng butil, makabagong teknolohiya, at mga pangunahing produktong pangkonsumo na hindi kayang gawin ng mahusay ng sarili nilang mga pabrika. Pero biglang nawala ang lifeline na iyon nang bumagsak ang presyo ng langis sa buong mundo. Noong kalagitnaan ng dekada 1980, bumagsak ang presyo ng krudong langis ng Soviet mula 28 dolyar kada bariles hanggang sa mas mababa sa 20 dolyar noong 1986 at nanatiling mababa ng ilang taon. Halos magdamag, nawala sa Union of Soviet Socialist Republics ang pangunahing pinagkukunan nito ng siguradong pera. Dahil sa pagbagsak ng kita, napilitang ubusin ng pamahalaang Soviet ang nauubos na reserba nito para makapag-angkat ng sapat na butil at pangunahing bilihin para sa mga mamamayan. Ang nakapinsalang pagbagsak ng presyo ng langis na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan na tuluyang nagpatumba sa Unyong Soviet. Noong 1985, nakakahiya na ang pamumuhay sa Union of Soviet Socialist Republics kumpara sa kanluran. Napakababa ng antas ng pamumuhay at ang karaniwang mamamayang Soviet ay may per capita gross domestic product na halos 36% lamang kumpara sa mga Amerikano. Napilitan ng Unyong Soviet na umasa na lang sa sariling produksyon dahil mabilis na nauubos ang reserba nito. Pero madalas kulang, hindi mapagkakatiwalaan, o sadyang mababa ang kalidad ng mga produktong iyon. Dahil limitado na ang supply, pumipila ng matagal ang mga tao para makakuha ng kaunting karne o pagkain. Ang talagang nakakagulat ay dati ng pinakamalaking tagagawa ng butil sa mundo, ang Union of Soviet Socialist Republics. Dahil sa mga palpak na patakaran sa agrikultura noong dekada 1980, hindi na kayang pakainin ng Pilipinas ang sarili nitong mamamayan kung hindi mag-aangkat ng maraming butil. Milyong tonelada ng trigo ang kinailangang bilhin mula sa mga kapitalistang bansa, kadalasan sa Estados Unidos, ang pinakamalaking karibal nito. Nagsimulang mapansin ng mga tao ang lalim ng kabulukan sa sistema. Ngunit tulad sa Russia ni Putin ngayon, ang hayagang pag-amin dito ay pagpapakamatay sa politika. Kaya nagunwari ang lahat, naayos lang ang lahat. Patuloy na naglakad noong huling bahagi ng 1970 at unang bahagi ng 1980. Umaasang ang maliliit na pagbabago ay makakaayos sa isang sistemang sira sa pinakaugat. Spoiler alert, hindi nila nagawa. Nang pumanaw si Brezhnev noong 1982 at sinundan ng dalawang panandaliang pumalit na sina Yuri Andropov at Konstantin Shenenko, critical na ang ekonomiya ng Soviet. At kahit na parang naka-life support na, patuloy pa ring ginugol ng Union of Soviet Socialist Republics ang nakakagulat na 15 hanggang 17% ng kanilang gross domestic product sa paggastos militar para makasabay sa arms race ng Cold War. May mga pagtatantiya noong huling bahagi ng 1980 na nagsasabing mas mataas pa raw ito. Noong 1987 nang inilathala ni Gorbachev ang totoong mga numero, lumabas na 40% ng buong budget ng Soviet ay direktang napupunta sa depensa. Pag-isipan mo muna yon. Halos kalahati ng pera ng bansa ay napupunta sa mga misail at tangke, habang ang mga karaniwang mamamayan ay pumipila para sa tinapay na inaangkat pa mula sa kalaban. Kung hindi pa yan nagpapakita ng mga maguluhang prioridad ng Soviet, ewan ko na lang, may malinaw na kailangang baguhin. Hindi na kayang magpatuloy ng Soviet Union nang walang matinding reforma o tuluyang pagbagsak. Noong Marso 1985, sa kritikal na sandaling ito, pumasok sa eksena ang mas batang leader na si Mikhail Gorbachev. Sa edad na 54, halos 2 dekada na mas bata kaysa sa mga naunang matatandang leader,
Siya ay naging bagong mukha at bihirang sinag ng pag-asa para sa isang bansang labis na nangangailangan ng bagong direksyon. Ang mga Soviet, pagod na sa matagal na pag-uurong sulong, ay umasa na baka magbago na ang mga bagay para sa ikabubuti. Hindi nila alam na darating nga ang pagbabagong iyon, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng kahit sino. Noong una, paboritong salita ni Gorbachev ang uskarenya, na nangangahulugang pagpapabilis. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng mas mahigpit na disiplina, pamamahala at kaunting pagbubukas, maaaring makabawi ang sistemang Soviet. Gusto lang niyang mapabuti ang kahusayan, labanan ang korupsyon, at gawing mas epektibo ang sentralisadong pagpaplano. Nakakatuwang isipin, isa sa mga una niyang malaking hakbang ay walang kinalaman sa mga pabrika o kota. Ito ay isang malaking kampanya kontra alkoholismo. Noon, may seryosong problema sa pag-inom ng alak sa Union of Soviet Socialist Republics. Ang karaniwang mamamayang Soviet ay umiinom ng humigit kumulang 15 litro ng purong alak bawat taon, halos doble kumpara sa mga bansang gaya ng Canada o Estados Unidos. Malubha ang pagdurusa ng pampublikong kalusugan, kabilang ang pagbaba ng inaasahang haba ng buhay noong unang bahagi ng 1980 dahil sa malawakang pag-abuso sa alak. Kalahati ng naospital ay dahil sa mga isyung may kaugnayan sa alak. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga pabrika sa Unyong Soviet ay may problema sa hindi pagiging epesyente. Pero lalo pang pinalala ng pagkalasing ang sitwasyon. Madalas pumasok ang mga manggagawa na lasing sa umiinom sa trabaho, na nagiging sanhi ng mga aksidente at pagbaba ng produksyon. Noong Mayo 1985, inilunsad ni Gorbachev ang malawakang kampanya kontra alak. Tumaas ng husto ang presyo ng vodka, alak at serbesa. Nilimitahan ang pagbebenta ng alak. Sa mga partikular na oras, isinara ang libu-libong tindahan ng alak at itinaas ang legal na edad ng pag-inom mula 18 hanggang 21. Sa una, mukhang maganda ang kalalabasan ng kampanya. Malaki ang ibinaba ng opisyal na bentahan ng alak at ayon sa ulat, bumaba ng halos 50% ang kabuang konsumo ng alak sa loob ng 2 taon. Pero may isang malaking, hindi inaasahang problema na walang nakaisip. Ang matinding pagbawas sa bentahan ng alak ay hindi sinasadyang nagdulot ng malaking kakulangan sa budget ng Estado ng Soviet ni Gorbachev. Ang vodka ang totoong pambansang inumin ng Russia, hindi ang tisaa. At alam yan ng lahat, maging ng mga bata. Noong panahong iyon, ang vodka ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga Soviet. Sa loob ng mga dekada, halos hawak ng Union of Soviet Socialist Republics ang monopolyo sa bentahan ng alak. Noong unang bahagi ng 1980 ang buwis mula sa alak ay umaabot sa 12-13% ng kabuang budget ng Estado. Batay sa 1,900, 79 na pagtataya kumita ang Soviet ng 25.4 na bilyong rubles mula sa buwis sa alak, mula sa kabuang 65 bilyong rubles na buwis na kita. Ang bentahan ng vodka ay nagdudulot ng malaking kita para sa gobyerno kaya tinutukso ng mga opisyal na ito ang balon ng langis ng vodka ng Unyong Soviet. Kaya nang biglang nabawasan ang bentahan ng alak dahil sa kampanya laban dito ni Gorbachev, ibig sabihin ay nawalan din ang gobyerno ng isa sa pinakamaasahang pinagkukunan ng kita. Maaaring maganda ang layunin ni Gorbachev, ngunit hindi niya lubos na naintindihan ang lalim ng koneksyon ng vodka sa buhay ng mga Soviet. Kahit bumaba ang bentahan ng alak, hindi naman talaga tumigil ang mga tao sa pag-inom. Sa halip, lumipat sila sa mga ginawang alak sa bahay at black market. Dahil dito, bumagsak ang opisyal na kita mula sa alak. Noong 1986 sa unang buong taon ng kampanya laban sa alak, bumaba ng halos 25% ang kita ng Estado mula rito. Bagamat maaaring hindi ito mukhang malaki, nawala sa budget ng Soviet ang 3.5% ng kabuuang kita nito, nakatumbas ng halos 60% ng ginagastos ng bansa para sa pangkalusugang sistema nito. Para sa isang bansa na dati nang nabibigatan ng napakalaking gastusin sa militar at pagbagal ng ekonomiya, napakasakit ng pagkawala na ito. Binalaan na ng Ministeryo ng Pananalapi ng Soviet si Gorbachev sa ganitong resulta, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Kumbinsido na mas mahalaga ang mga benepisyong panlipunan kaysa pansamantalang pagkalugi. Sa huli, hindi iyon nangyari. Para matakpan ang biglaang kakulangan, ang pamahalaang Soviet ay gumawa ng karaniwang ginagawa ng mga naiipit na gobyerno. Pinili nilang mag-imprenta ng mas maraming pera
kaysa bawasan ang mga gastusin. Banal ang budget para sa depensa. Pinoprotektahan ng mga makapangyarihang interes sa politika. At kung babawasan ang subsidya para sa mga mamimili, tiyak na magagalit ang publiko. Ang pag-imprenta ng rubles ay madaling pagpipilian, ngunit may malaking kapalit, matinding implasyon. Kapag labis ang pag-imprenta ng pera, mabilis na tumataas ang mga presyo. Ngunit sa ekonomiya ng Soviet, mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ang mga presyo. Kaya, sa halip na pagtaas ng presyo, nagkaroon ng mga estanteng walang laman. Nawala agad ang mga paninda sa mga tindahan, habang mas maraming ruble ang humahabol sa kakaunting mga produkto. Tinawag ito ng mga ekonomista na repressed inflation, isang nakatagong anyo ng implasyon na lumalabas sa walang lamang estante, mahahabang pila, at naipong pera na walang mabili. Hindi namamalayan ni Gorbachev, lalo pang napalala ng kanyang kampanya laban sa alak ang kalagayang pinansyal ng Union of Soviet Socialist Republics. Nang makita ang sakunang ito, mabilis na nagbago ng direksyon si Gorbachev para buhayin muli ang ekonomiya. Itinulak niya ang mas malaking pamumuhunan sa makabagong teknolohiya at makinarya. Umaasang maitataas ang mga lumang pabrika ng Soviet sa kasalukuyang panahon. Pinag-usapan din niya ang human factor. Ang ideya na kailangan ng mga Soviet ng motibasyon at insentibo para magsikap at magmalasakit sa resulta ng kanilang trabaho. Pero hindi madaling magbigay ng motibasyon sa mga tao sa isang sistemang halos walang tunay na gantimpala para sa mga manggagawa. May kasabihan noon, nagpapanggap ang Unyong Soviet na nagpapasahod sa amin at nagpapanggap kami na nagtatrabaho. Hindi maaaring gantimpalaan ng mga pabrika ang mahusay na trabaho ng mas mataas na sahod. Sigurado na ang trabaho ng mga manggagawa kahit gaano pa sila kasipag o katamad. At halos walang kaugnayan ang sahod sa pagsisikap o kalidad. Naiintindihan ni Gorbachev na kung hindi mababago ang ganitong pag-iisip, walang pag-asa ang kanyang planong Oscarenya para pabilisin ang paglago. Para magkaroon ng pagbabago, inilunsad ni Gorbachev ang ideyang glasnost na nangangahulugang pagiging bukas o malinaw. Naniniwala siya na ang hayagang pagtalakay sa media ng mga problema ay makakatulong para kilalanin ng lipunan ang mga issue at magkaisa sa pagsuporta ng reforma. Hindi niya inaasahan ang mabilis na pagkalat ng glasnost na hindi na niya makontrol. Nakita ng mga tao ang sira sa sistema na nagdulot ng galit at pagkadismaya imbes na pagkakaisa. Noong 1986 nang hindi gumana ang mga unang reforma ni Gorbachev, ipinakilala niya ang perestroika, isang mas radikal na ideya na nangangahulugang muling pagsasaayos. Sa una, akala ni Gorbachev na aayusin ng perestroika ang sosyalismo, hindi wakasan ito. Nilayong gawing mas epesyente ang planadong ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ilang kapitalistang inspiradong gawain, tulad ng pagbibigay ng mas maraming kalayaan sa mga pag-aari ng Estado at pagpapanagot sa mga tagapamahala sa kanilang sariling mga resulta. Isang kataon ang lumipas, noong 1987 pinayagan ng mga bagong batas ang mga pabrika ng Estado na magplano ng sarili nilang produksyon batay sa totoong pangangailangan ng mamimili. Sa halip na mahigpit na kota ng Estado, pinahintulutan ang mga kumpanyang ito na itago ang karamihan ng kanilang kita at bayaran ang totoong halaga ng kanilang mga materyales na inaasahang magpapasigla ng kahusayan at pagtugon sa mga pangangailangan ng merkado. Subalit nagdulot ito ng mga panibagong suliraning pinahintulutan ang mga pabrika na magtakda ng sariling presyo sa labis nilang produkto higit sa itinakdang kota ng Estado. Mabilis natutuhan ng mga tagapamahala ang pagsasamantala nito. Kailangan nilang tapusin ang kota na itinakda ng Estado sa mababang presyo. Tapos gagawa pa sila ng karagdagang produktong ibebenta sa mas mataas na presyong batay sa merkado. Kung may kota ang Estado ng 1,000 unit sa mababang presyo, tutuparin muna nila ito. Tapos gagawa pa sila ng 100 unit at ibebenta ito ng mas mahal. Inaasahang nagresulta ito sa biglang pagtaas ng mga presyo. Ngunit hindi sapat ang paglago ng produksyon, kaya nanatiling walang laman ang mga istante sa tindahan. Ang resulta ay pinakamasama para sa mga ordinaryong mamamayan. Tumaas ang mga presyo kasabay ng kakulangan ng supply. Ang diferensya, di tulad sa mga kapitalistang bansa, ang mga negosyo sa Soviet ay walang tumamumasimam isang tunay na kompetisyon. Dahil sa monopolyo sa kani-kanilang sektor at kawalan ng tunay na kompetisyon, walang insentibo ang mga manager na magbaba ng presyo o magpaganda ng kalidad. Dahil dito, nagsimulang lumitaw ang dating nakatagong implasyon sa kontroladong presyo ng Estado. Kaya ang kailangan lang ay anumang uri ng kompetisyon. Tama ba? Ito rin ang naisip ni Gorbachev. Kaya noong 1988, nagpasa siya ng bagong batas ukol sa mga kooperatiba. Sa unang pagkakataon mula 1900, diyan 20 pinahintulutan na ng gobyerno ang pagpapatakbo ng maliliit na pribadong negosyo. Kabilang dito ang mga tindahan, kainan, paggawa ng handicraft, maliliit na pabrika, at pakikipagkalakalan sa mga dayuhan. Ito'y makabuluhan.
dahil nagbigay ito ng oportunidad sa pangkaraniwang mamamayan na kumita ng mag-isa sa isang bansang ipinagbawal ito ng matagal. Sa simula, maayos ang takbo ng plano. Mga kainan at tindahan sa buong bansa nag-aalok ng mas magagandang produkto, mas maraming pagpipilian, at mas mabilis na serbisyo kumpara sa mga tindahang pinapatakbo ng Estado. Nagsimulang magsulputan. Sumigla ang espiritu ng pagnenegosyo at unti-unting lumitaw ang diwa ng kapitalismo. Layunin nitong malutas ang dalawang problema. Punan ang kakulangan, nadulot ng hindi epektibong mga pabrika ng Estado at bawasan ang black market sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal na paraan para sa mga hindi opisyal na negosyo. Ngunit hindi nagtagal, sumunod ang problema. Napagtanto ng maraming kooperatiba na may madaling paraan para kumita ng malaki nang hindi masyadong nagsusumikap. Arbitrage. Bibili sila ng mga state-subsidized na produkto sa mababang presyo, kung minsan ay nanunuhol sa mga manager ng pabrika o gumagamit ng koneksyon para sa mga pangunahing produkto. Pagkatapos, ibinebenta nila ang parehong produkto sa mataas na presyo sa pamilihan. Bumibili pa rin ang mga tao dahil sa pangangailangan, ngunit ito ay nakapinsala. Mabilis mauubos ang paninda sa mga tindahang pinapatakbo ng Estado, kaya lumala ang kakulangan sa mga produkto. Dahil sa pagtaas ng mga presyo at kakulangan ng mga paninda, nagsimula ang panic buying at pag-imbak ng mga supply ng mga tao. Kapag may nakitang asukal o mantika sa tindahan, bumili ng mas marami hanggat kaya. Hindi mo alam kung kailan mo ulit ito makikita. Naging ganap na makatuwiran ang pag-iimbak sa isang kapaligirang may mataas na inflasyon. Pinupuno ng mga pamilya ang kanilang mga cabinet at pantry ng mga pangunahing bilihin na mabilis na uubos matapos itong lagyan sa mga estante. Lumala pa ang inflasyon dahil mas maraming produkto ang naibebenta sa mabilis na tumataas na presyo kaysa sa nakapirming kontroladong halaga. Ayon sa estadistika ng Soviet noong 1990, nasa 5-6% ang inflasyon. Pero sino mang nabuhay noong panahong iyon ay alam na mas mataas pa ito. Marahil ilang dosenang porsyento sa totoong halaga. Mahirap sukatin ng eksakto dahil bahagyang kontrolado pa rin ng Estado ang ekonomiya ng Soviet. Ang pinakamasaklap, mabilis na nainis ang mga karaniwang tao sa mga bagong may-ari ng kooperatibang ito. Matapos ang mahabang panahon ng kahirapan at lumalaking agwat sa lipunan, nakita nila ang mga bagong Ruso na nagmamaneho ng mamahaling kotse, ipinagmamalaki ang yaman, at namumuhay ng marangya ng walang halatang pagtatrabaho. Para sa karaniwang Soviet, ang mga negosyanteng ito ay tila mga mapagsamantala at halos kriminal na pinapakinabangan ang kaguluhan. Totoo din na maraming nag-ooperate sa black market ang gumamit sa mga kooperatiba bilang pantakip para gawing legal ang kanilang kaduda-dudang aktibidad at paglalagay ng pera sa harap ng lahat. Imbes na tugunan ng seryoso ang mga malalalim na suliraning ito sa loob ng Unyong Soviet tulad ng korupsyon, hindi pagiging epektibo, kakulangan, at hindi pagkakapantay-pantay, iniisip ni Gorbachev na handa na itong sumabak ng buo sa pandaigdigang ekonomiya at makiisa sa kapitalismong kanluranin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang hikayatin ni Gorbachev ang mga joint venture sa pagitan ng mga negosyong Soviet at mga kumpanyang kanluranin. Umaasang makakaengganyo ito ng kailangang dayuhang pamumuhunan, makabagong teknolohiya at kaalaman sa pamamahala. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng bagong pagbubukas na ito ay ang pagbubukas ng unang McDonald's sa Moscow noong 1900. Siyam na po isang napakalaking kaganapan noong panahong iyon. Pumila ang mga Soviet ng matagal, minsan ilang araw pa, para lang matikman ang isang Big Mac. Para sa mga Soviet na nag-aaksayang oras sa pagpila para sa tinapay o pangunahing pangangailangan, nakakatawa ngunit nakakasabik ang pagpila para sa Western Burger. Humingi rin ng pautang ang Soviet sa kanluran upang matustusan ang ekonomiya. Natuwa ang mga bangko sa kanluran na magpautang dahil sa pangako ng reforma at liberalisasyon ng merkado. Noong huling bahagi ng 1980 at 80 nangutang na ng bilyon-bilyon ang Union of Soviet Socialist Republics sa ibang bansa na nagdulot ng problemang pangutang. Ngunit may mga kaakibat na kondisyon ang mga pautang na ito, tulad ng mga interes, international na credit rating, at schedule ng pagbabayad na naging malalaking issue. Hindi lubos na naunawaan ni Gorbachev na ang pagsanib sa pandaigdigang ekonomiya ay higit pa sa pagbubukas ng mga bagong restaurant o pag-aangkat ng mga bagong produktong pambenta. Nangangahulugan itong kailangang sumunod sa komplikadong sistemang pinansyal na kontrolado ng mga bangko at institusyong pinansyal sa kanluran. At ang ekonomiya ng Unyong Soviet na pinahina ng mga dekada ng pagkakabalam at maling pamamahala ay sadyang hindi pa handa. Kaya, oo, malaki ang naging pagkakamali ni Gorbachev at hindi rin nakatulong ang mga mamamayan ng Unyong Soviet. Maaaring magtagumpay ang kanyang mga reformang ipinakilala kong naisagawa ng wasto.
Ngunit, laganap na korupsyon at maling pamamahala ang nagpagulo sa lahat. Sa halip na makalikha ng malusog at kompetitibong ekonomiyang pamilihan, naging magulo ang Union of Soviet Socialist Republics. Kalahating planado, kalahating pamilihan, at lubos na sira. Gumuho ang dating mahigpit na sentralisadong sistema ng pagpaplano, ngunit walang matatag na pumalit dito. Noong huling bahagi ng 1980 walang namumuno at nawalan ng kontrol ang ekonomiya. Noong 1988 at 1989, muling ipinatupad ang rasyon sa ilang bahagi ng Unyong Soviet sa unang pagkakataon mula noong dekada 1940 at 1950 pagkatapos ng digmaan. Sa ilang lungsod, mga tao'y gumamit ng kupon para sa pangunahing pangangailangan tulad ng asukal, sabon, vodka at tabako. Noong 1970, sinimulan ng konseho ng lungsod ng Moskva ang pagrasyon ng sigarilyo. Bawat matatanda ay binigyan ng kupon para sa 15 pakete ng sigarilyo bawat buwan dahil ang kakulangan sa tabako ay nagdudulot ng kaguluhan at maging mga pag-aalsa sa ilang lugar. Ngayon, maniwala ka man o hindi, pati mga bata at hindi naninigarilyo ay nakatanggap ng kupon ng sigarilyo. Marahil iniisip na ipagpapalit o ipagkakalakal ito ng mga tao. Para sa maraming mamamayan ng Soviet, ito ay talagang parang hindi ka panipaniwala. Isipin na lang na ang kabisera ng isang sinasabing pandaigdigang superpower ay nagbibigay ng kupon ng sigarilyo sa mga bata para mapanatili ang katahimikan. Sa kasalukuyan, maging ang mga manggagawang pang-industriya na puso ng sistemang Soviet ay nagsawa na rin sa wakas. Noong Hulyo 1989, higit sa 400,000 minero ng karbon sa Donetsk, Siberia at iba pang lugar ang nagwelga, isang bagay na dating hindi maiisip sa kasaysayan ng Soviet. Hiningi nila ang mas mataas na sahod, mas ligtas na kondisyon sa trabaho, mas maayos na pamumuhay, at pagbabago sa politika. Sawang-sawa na ang mga minero na ito sa palagiang kakulangan, tumataas na presyo, at sa kabila ng kanilang mabibigat at delikadong trabaho, hindi pa rin makabili ng maayos na pagkain o damit ang kanilang mga pamilya. Ang lalong nagpatingkad sa welga ay ang pagiging legal nito dahil sa mga bagong batas sa paggawa sa ilalim ng mga reforma ni Gorbachev na perestroika. Noong 1970 at 1971 ilang minero ang hayagang nanawagan ng pagbibitiw ni Gorbachev at pagtatapos ng pamumunong komunista. Labis itong nakapanlumo sa partido. Bumabagsak ang sosyalistang naratibo kapag mismong mga manggagawang sinasabing kinakatawan ay nagmamartsa laban sa iyo. Nang ipinakilala ni Gorbachev ang glasnost na nangangahulugang pagiging bukas, inasahan niya na magsasalita ang mga tao at tutulong tukuyin ang mga problema sa sistemang Soviet. Pero nang malasahan ng mga karaniwang mamamayan ang unang tunay na karanasan ng malayang pananalita, wala nang balikan. Sa puntong ito, pati ang mga media noong panahon ng Soviet ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa mga paksang dati ay bawal pag-usapan. Tulad ng malulupit na paglilinis ni Stalin, digmaan ng Soviet sa Afghanistan, malawakang pagkasira ng kalikasan, katiwalian ng mga opisyal, at ang lalim ng krisis sa ekonomiya. Nagsimulang maglathala ang mga pahayagang profta at izvestya ng mga liham mula sa mga mamamayan tungkol sa mga bakanteng tindahan, ilog na naging marumi malapit sa mga pabrika, at lokal na katiwalian na matagal nang itinatago. Ang mga di-komportabling katotohanan ito ay itinatago para mapanatili ang ilusyon ng pagiging higit ng sosyalismo. Ngunit ngayon ay hayag na ito sa lahat. Bigyang pansin ang susunod na bahagi. Tulad ng nabanggit, may mabuting intensyon si Gorbachev. Dahil sa bagong bukas na kaisipan ng publiko, nagpasya siyang magdaos ng unang medyo malayang halalan mula pa noong 1920. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nagkaroon ng tunay na pagpipilian ang mga mamamayang Soviet, kabilang na ang mga independenteng kandidato at mga hindi komunista sa maraming distrito. Bagamat nanaig ang Partido Komunista, malaki ang pagbabago sa base ng mga botante. Sa Moscow, inihalal ng mga botante ang alamat na disidenteng siyentipiko na si Andrei Sakharov, na dati ay ipinagbawal sa pampublikong buhay. Ganon din, si Boris Yeltsin, dating opisyal ng komunista na bumatikos sa partido at tinalikuran ito, ay muling nagpakilala bilang tanyag na pro-reformang politiko at nanalo ng malaking tagumpay sa Moscow. Inasahan ni Gorbachev na pananatilihin ng glasnost ang pagkakaisa ng Soviet Union. Ngunit sa halip, nagpasiklab ito ng mga makabayang kilusan. Mula 1988, 88 ang mga republika mula Caucasus hanggang Baltics ay humiling ng autonomiya o kalayaan mula sa Moscow. Hindi lang tungkol sa politika ang mga kilusang ito. Malaki ang bahagi ng galit dahil sa ekonomiya. Maraming dirusong republika ang nakaramdam na ginagamit ng Moscow ang yaman nila
Ngunit kaunti lang ang ibinabalik sa kanila. Pinababayaan ang kanilang mga industriya. Ang mga tao ay naghihirap at ang rehiyon ay nanatiling hindi maunlad. Nang mahina na ang sentralisadong pamamahala, nagsimulang magpasa ng sariling batas ang mga republika para kontrolin ang lokal na yaman at pananalapi. Noong 1990, bumagsak ang Soviet Union. Saan ka man tumingin, ekonomiya, politika, lipunan, nagkakahiwa-hiwalay na ang Unyong Sobyet sa mga pinakapundasyon nito. Noong unang bahagi ng 1991, sa kabila ng mga problema, dumating pa ang tunay na krisis pinansyal. Dahil sa mga taon ng walang habas na pag-imprenta ng pera, mas marami ng ruble ang umiikot kaysa sa mga produktong mabibili. Isang perpektong resipe para sa hyperinflation. Alam ng gobyerno ni Gorbachev na kapag biglang inalis ang kontrol sa presyo, tiyak na sasabog ito. Sa isang desperadong hakbang, nagpatupad si punong ministro Valentin Pavlov ng emergency na reforma sa pera. Noong Enero 1991, idineklara ni Pavlov na wala ng halaga ang lahat ng 50 at 100 ruble at binigyan lang ng 3 araw ang mga tao para ipagpalit ang lumang pera. Bawat tao ay maaring magpalit ng hanggang 1,000 rubles lang, nakatumbas ng humigit kumulang 1,000 at 700 hanggang 1,000 at 800 dolyar, batay sa opisyal na palitan ng pera. Pero ang halaga nito sa kalye ay mabilis na bumaba sa mga dolyar 40 hanggang dolyar 50 na lang. Ang layunin ay alisin ang ilegal na hawak na pera, wakasan ang lumalaganap na black market at kontrolin ang implasyon. Pero sa halip, nagdulot ang reforma ng malawakang panik at kaguluhan. Maraming Pilipino, lalo na sa mga syudad, ang nag-ipon ng malaking halaga ng pera sa loob ng mahabang panahon para sa mga emergency or malalaking bilihin tulad ng sasakyan o apartment. Bigla, ang kanilang mga ipon ay naging halos walang halaga sa magdamag. Nagpatupad ang mga bangko ng mahigpit na limitasyon sa pag-withdraw at humingi ng patunay ng kita para mapalitan ang mas malalaking halaga. Nagpila ng matagal ang mga tao, umaasang maililigtas pa nila kahit kaunti sa kanilang naipon sa buong buhay. Marami ang nakikita ang reforma bilang mapanirang pag-atake ng gobyerno sa sariling mamamayan, isang pag-atake sa kanilang tiwala at sa kakaunti nilang pinansyal na seguridad. Mas masama pa, hindi tuluyang nawalan ng reforma ang black market. Alam na ng mga malalaking operator na darating ito, o kaya naman ay may tamang koneksyon sila para makalusot dito. Base sa mga opisyal na tala, mga 14 bilyong rubles lamang ang nakuha kumpara sa target na 30 bilyon. Nauwi sa pagkawala ng tiwala ng mga tao sa kakayahan ng leader ng Soviet ang reforma sa pera. Sa kasalukuyan, nauubusan na ng oras at opsyon ang gobyerno. Politika ang pumipigil kay Gorbachev. Sa magkabilang panig, may mga komunistang naniniwala na sumobra na siya at mga reformistang nagsasabing kulang pa ang kanyang nagawa. Sa Republika ng Rusya, pinakamalaking bahagi ng Union of Soviet Socialist Republics, si Boris Yeltsin ang naging presidente. Ngayon, itinutulak na rin ni Yeltsin ang soberanya ng Rusya. Nais niya na ang Rusya mismo ang magpasya para sa sarili nito sa halip na sumunod lang sa utos ng pamahalaang Soviet. Malaking problema iyon dahil ang Rusya ang puso ng Union of Soviet Socialist Republics. Inaasta ni Yeltsin ang pagiging makabansang leader at direktang hinamon ang kapangyarihan ni Gorbachev. Nang makita ito, naghanda na rin ang ibang republika tulad ng Ukraine para sa kanilang sariling mga referendum ng kalayaan. Sinubukan ni Gorbachev panatilihing buo ang lahat. Nakipagnegosasyon siya para sa isang bagong kasunduan ng Unyon na magpapaluwag sa Union of Soviet Socialist Republics bilang isang federasyon sa pag-aakalang mapipigilan nito ang pagkakawatak-watak. Pero para sa mga hardliner, mga tao sa gobyerno, KGB at militar, ito na ang huling patak. Sinisi nila si Gorbachev sa lahat ng kaguluhan. Noong Agosto 11, 1991, habang nagbabakasyon si Gorbachev sa Crimea, naglunsad sila ng kudeta. Idineklara ang state of emergency, nagpadala ng mga tangke sa Moscow, at sinabi na may sakit si Gorbachev at sila na ang namamahala para ibalik ang kaayusan. Ang kudeta noong Agosto ay ang huling desperadong pagsubok ng lumang sistema para mabuhay. Ngunit nabigo ito sa loob ng 3 araw. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak nito ay si Boris Yeltsin. Mga taga-Moscow lumabas para suportahan at ipagtanggol sina Boris Yeltsin at ang kanyang pamahalaan sa Russian White House. Nanghina ang loob ng mga nagplano ng kudeta at hindi nakapag-aresto ng mga mahahalagang tao o nakapuputol ng komunikasyon. Tumanggi ang militar na paputukan ang mga tao at inaresto ang mga pinuno ng kudeta. Bumalik si Gorbachev sa Moscow, pero huli na ang lahat para sa kanya. Naisantabi siya sa kudeta at ngayon ay lalong mukhang mahina siya. Nawalan ng kredibilidad ang Partido Komunista sa mata ng publiko.
Itinuring silang gahaman sa kapangyarihan at handang magsimula ng digmaang sibil para mapanatili ito. Ang nabigong kudeta ang naging huling dagok sa Unyong Sobyet. Pagkatapos nito, napunta ang lakas kay Yeltsin at sa mga leader ng republika na nagnanais ng kalayaan. Paisa-isang nagdeklara ng kalayaan mula sa Unyon ang mga republika, maging ang mga Baltiko. Noong panahon ng kudeta, si Gorbachev ay naging presidente ng bansang bandang nagkakawatak-watak sa kanyang harapan. Dumating ang huling hakbang. Noong Disyembre 8, 1991, nagtagpo ng palihim ang mga leader ng Rusya, Ukranya at Belarus. Nagkasundo na buwagin ang Union of Soviet Socialist Republics at palitan ito ng isang maluwag na samahan ng mga malalayang estado. Hindi sinabi kay Gorbachev, walang ibang pagpipilian. Nagbitiw siya noong Disyembre 25, 1991. Nang gabing iyon, ibinaba ang pulang watawat ng Soviet mula sa Kremlin. At sa Enero 1, 1992, wala na ang Union of Soviet Socialist Republics. Isa itong napakalaking pagtatapos sa 74 na taon ng isang sosyalistang estado. Mas mahirap ang sumunod sa mga dating republika ng Soviet, lalo na sa Russia. Brutal ang unang bahagi ng dekada 90 nang mawala ang planadong ekonomiya. Sinubukan ng bansa ang agarang paglipat sa kapitalismo. Noong 1992, naranasan ng Russia ang hyperinflation na lumampas sa 2,500% na nagdulot ng hindi magandang resulta. Nawala ang buong ipon ng mga tao. Nabura nito ang kayamanan ng buong henerasyon. May mga paninda na sa mga tindahan, ngunit walang makabili. Kaya ano ang pagkakapareho ng 70 taon ng komunismo sa Soviet at 1 taon ng kapitalismo? Pareho kang nauwi sa wala. Noong komunismo, kahit papaano'y wala ka namang mabibili kaya hindi ganoon kasakit. Ngayon, mabuti naman ang intensyon ni Gorbachev. Hindi naman pabigla-bigla ang mga reforma niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, malamang ginawa mo rin ang pareho. Ayusin ang sistema para mabigyan ng kalayaan ang mga tao. Ngunit hindi ito simple dahil sa komplikado ng mga sistemang ito. Ang magandang ideya sa teorya ay maaring maging sakuna sa realidad. Hindi na ayos ng mga reforma niya ang Union of Soviet Socialist Republics. Pinabilis pa nga nito ang pagbagsak. Pero talagang hindi na ba maiiwasan ang pagbagsak na iyon? Well, hindi lahat ay sang-ayon dyan. Diyan papasok ang China. Habang nire-reforma ni Gorbachev ang Union of Soviet Socialist Republics, nire-reforma rin ni Deng Xiaoping ang China. Ngunit hindi ito bumagsak, sa halip ay umunlad. Ang pagkakasunod-sunod ng mga reforma ang naging malaking dahilan sa pagkakaiba. Kabaligtaran ng ginawa ni Gorbachev ang isinagawa ni Deng Xiaoping, ang pinuno ng China. Pinanatili niya ang buong kontrol ng Partido Komunista. Dinurog ang pagtutol sa politika at binago lang ang ekonomiya. Walang glasnost, walang bukas na pagpuna sa Partido Komunista. Bawal pa rin iyon. Ang mga protesta, gaya ng sa Tiananmen Square noong 1989 ay pinipigilan ng pamahalaang Tsino sa pamamagitan ng marahas na puwersa. Para kay Deng, maling-mali si Gorbachev na pinahina ang kontrol ng partido bago ayusin ang ekonomiya. Para sa China, labis na kalayaan, sobrang aga, at kawalan ng safety net ang nagpabagsak sa Soviet Union. Kahit noong 2022, binabanggit pa rin ng mga opisyal ng China si Gorbachev bilang aral sa kung ano ang hindi dapat gawin para manatiling buhay bilang isang partido na estado. Malaki ring pagkakaiba ang pagreforma ng China at ibang bansa. Dahan-dahan ang sa China, nagsimula sa agrikultura sa kanayunan kung saan pinakamadaling makakita ng mabilis na resulta. Pinahintulutan ang mga magsasaka na magtanim para kumita at tumaas ang produksyon ng pagkain. Lumago ang kita sa kanayunan at nagsimulang maniwala ang mga tao sa reforma. Sa pagtagal, nagbukas sila ng mga pabrika, lumikha ng espesyal na sona ng ekonomiya, pinayagan ang dayuhang puhunan, at mahigpit na binantayan ang proseso. Hindi ganoon kadali ang panimula ng Union of Soviet Socialist Republics bilang isang urbanong industrial na ekonomiya. Hindi mo basta-basta mapapribado ang isang napakalaking planta ng bakal at aasahan mong magiging maayos ang lahat. At sa loob ng maraming taon, hilaw ang mga reforma ng Soviet. Mula 1987 hanggang 1990, hindi naging maganda ang pagsasama ng luma at bago. Nang wakas, sinubukan nilang gumawa ng matapang na hakbang gaya ng pagpapalaya sa presyo na naging malaking gulat sa sistema. Sobra, masyadong mabilis, at bumigay ito. At sa huli, mas mahalaga pala ang estruktura ng bansa kaysa sa inaamin ng kahit sino. Ang Unyong Sobyet ay grupo ng iba't ibang republika. Bawat isa ay may kani-kanilang kasaysayan, wika, at pagkakakilanlan. Nang humina ang sentral na kapangyarihan, naghiwa-hiwalay ang mga republika. Sumabog ang nasyonalismo. Ang mga tao ay nais ng sariling bansa. Walang maibibigay si Gorbachev para mapanatili sila.
Hindi nakaranas ang China ng ganyang problema. Oo, multi-etniko rin ito. Pero ang Han Chinese ang mayorya. At mas sentralisado ang estado. Ang mga lugar tulad ng Tibet o Xinjiang ay palaging lumalaban. Pero mahigpit silang hinawakan ng China. Kontrol ng militar, palagi ang pagmamanman, at bawal ang paghihiwalay. Wala nito sa Union of Soviet Socialist Republics. Mayroon itong 15 republika na may konstitusyonal na karapatang umalis. At nang makita nila ang mga bitak, sinamantala nila ang pagkakataon. Nang bumagsak ang Soviet Union, umaasa ang mga tao sa Rusya na baka magsimulang bumuti ang sitwasyon. Nagkaroon sila ng bagong presidente, si Boris Yeltsin, at pansamantalang pag-asa. Pero imbes na dahan-dahanin, sumabak agad si Yeltsin sa shock therapy na sinasabi ng mga ekonomistang kanluranin na gagana raw. Ang ideya ay mabilis na lumipat mula sa planadong ekonomiya papunta sa pamilihang ekonomiya. Nangangahulugan ito ng pagtanggal ng kontrol sa presyo. Dahil dito, tumaas ng mahigit 2,000 at 500% ang mga presyo. Kung ang isang bagay ay nagkakahalaga ng 1 ruble noong nakaraang taon, ngayon ay mahigit 25 na ang halaga nito. Ang pinaghirapang ipon ng mga tao buong buhay ay nawala lang sa loob ng ilang linggo. Biglang nagising na lang ang mga pamilyang akala nila ay maayos ang buhay na wala ng pera. Ang mga ruble na itinago ng mga tao sa ilalim ng kutsyon o inipon sa mga bangko ng estado sa loob ng mga dekada ay halos wala ng halaga ngayon. Halos hindi na makabili ng ilang tinapay gamit iyon. Sinubukan itong ayusin ng gobyerno, ngunit huli na at nagawa na ang pinsala. Ayon sa isang pag-aaral, tumaas ang kahirapan mula 2% noong huling bahagi ng 1900 at 80 hanggang halos 50% sa kalagitnaan ng 1,990. Kalahati ng bansa ay nabubuhay sa ilalim ng poverty line, kaya tinatawag ng mga Ruso ang panahong ito na wild Shyamnaputs. Mabilis magbago ang presyo, kaya di na sapat ang sweldo para makabili ng kahit ano. Noong 1,994 hindi nabayaran ang milyon-milyong manggagawa ng ilang buwan. Kinailangang magwelga at mag-hunger strike ang mga manggagawa sa carbon at langis. Hindi para sa pagbabago, kundi para lang makuha ang nararapat sa kanila. Pagkatapos ay dumating ang isa sa pinakamalalaking eskandalo sa lahat ng panahon, ang programang Loans for Shares. Ang gobyerno ni Yeltsin, na desperado sa pera at suporta sa politika, ay pinayagan ang iilang kaalyado na pahiramin ang estado. Bilang kapalit, ang mga malalapit na iyon ay ginantimpalaan ng pagmamay-ari ng pinakamahalagang kumpanya ng Russia nang hindi makabayad ang estado, ayon sa planong isinagawa nito. Bago matapos ang dekada, ang mga oligarko ay nagkaroon ng sariling mga bangko, imperyo ng langis, istasyon ng telebisyon at pwesto sa gobyerno. Habang karamihan ay nahihirapang makakain at mabuhay, kakaunti lang ang nagiging napakariwasa. Dito nagsimula ang bagong uri ng oligarko, mga negosyanteng may koneksyon na bumili ng mga kompanya ng langis, pabrika ng metal, at mga bangko sa murang halaga. Lumawak ang agwat ng mayaman at mahirap. Umakyat ang krimen at hindi naligtas ang mga kalsada. Ang mga barilan ng mafia at patayang may bayad ay madalas na nangyayari at naging regular ng balita ito tuwing gabi. Ang inaasahang haba ng buhay ay malinaw na palatandaan kung gaano kasama ang kalagayan. Namamatay ng maaga ang mga Rusong lalaki dahil sa alak, stress, karahasan at kawalan ng pag-asa. Noong gitna ng dekada 90, ang inaasahang haba ng buhay ng mga lalaki ay bumaba sa halos 57 taong gulang, pinakamababa sa mga mauunlad na bansa. Noong 1994 ang mga lalaking Ruso ay inaasahang mabubuhay ng 7 taon, na mas maikli kumpara noong 4 na taon bago nito. Kaya hindi nakapagtataka na mabilis nawala ang kasikatan ni Yeltsin. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay lalong nayanig ang bansa. Makapangyarihan pa rin ang mga dating politikong Soviet at parlamento. Kinamuhian nila at tumanggi silang sumunod sa mga reforma ni Yeltsin. Sinubukan ni Yeltsin na buwagin ang parlamento, pero lumaban sila. Tinangkang patalsikin siya sa pwesto. Ngunit tumugon si Yeltsin sa pamamagitan ng pagtawag sa hukbong sandatahan. Ang sumunod na pangyayari ay hindi pa nasaksihan ng Russia mula pa noong 1917. Pumasok ang mga tangke sa Moscow, hindi para ipagtanggol ito, kundi para paputukan ang sariling parlamento nito. Sa live na television, binomba ng hukbo ang White House. Nagkaroon ng sunog. Sumiklab ang mga putukan sa mga kalsada. Ayon sa opisyal na tala, halos 200 katao ang namatay. Pero marami ang naniniwala na mas marami pa roon. Ito ang pinakamatinding labanan sa kalsada ng Moscow sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, nagtagumpay si Yeltsin. Sinira ang parlamento.
inaresto o nagtago sa ilalim ng lupa ang mga natitirang mambabatas. At dahil doon, natigil ang eksperimento ng Russia sa demokrasya. Noong Disyembre 1993, itinulak ni Yeltsin ang isang bagong konstitusyon na nagbigay ng malaking kapangyarihan sa pagkapangulo. Ang super-presidential na sistemang ito, na inaprubahan sa isang minadaling referendum matapos ang madugong insidente, ay nagbigay kay Yeltsin at sa mga susunod na presidente ng malawak na kapangyarihan sa pamahalaan, ahensya ng seguridad, at pagpapatupad ng mga kautusan. Noong panahong iyon, tinanggap ito ng karamihan sa mga Ruso. Pagod na sila at gusto nila ng katatagan. Pero hindi nila naisip na ang parehong konstitusyon na ito ang tutulong kay Putin na buuin ang autokrasya na nakikita pa rin din natin hanggang ngayon. Nang mawala na ang hadlang ng parlamento, pinaigtingan pa ni Yeltsin ang mga reforma. Ngunit sa halip na malinis ang sistema, lumala pa ang katiwalian. Noong kalagitnaan ng dekada 90, nawawalan na ng saysay ang pamamayani ng batas. Ang bansa ay itinuturing na parang teritoryo ng mga oligarko, pinuno ng krimen, at makapangyarihang leader sa rehiyon. Kung isa kang mamamahayag at masyado kang nag-usisa, nanganganib kang mapatay. Isang mamamahayag, si Dmitry Kolodov, ay pinasabog ng isang bomba sa maleta noong 1974 habang iniimbestigahan ang katiwalian sa hukbong sandatahan. Walang naparusahan dito. Pagkatapos nagkaroon ng digmaan, noong 1974 ang Chechnya, isang maliit na Muslim na rehiyon sa timog, ay nagdeklara ng kalayaan. Dahil natatakot si Yeltsin na baka siya ay sundan ng ibang mga rehiyon, nagpadala siya ng hukbo, inaakalang madali silang magwawagi. Pero ang militar ng Russia, na hindi sapat ang pagsasanay at pondo, at pinamumunuan ng mga luma ng opisyal Soviet, ay hindi handa. Pumasok sila sa mabagsik na labanan sa Grozny, kabisera ng Chechnya. Nasunog ang mga tangke ng Russia. Libo-libong batang conscript ang namatay. Umuwi ang mga kabaong sa mga kahon na gawa sa zinc. Maraming sibilyan ang nasawi. Binomba ng Rusya ang mga komunidad at magkabilang panig ay iinakusahang gumawa ng matitinding krimen sa digmaan. Matapos ang 2 taon ng labanan, umurong ang Russia. Nakamit ng Chechnya ang kalayaan. Walang nakuha si Yeltsin, maliban sa libu-libong namatay at isa pang dago sa pambansang dangal. Hindi pa ganoon katagal, superpower ang Russia. Ngayon, hindi na nito kayang talunin ang isang maliit na rehiyong humiwalay. Ang parehong pagmamataas at maling kalkulasyon ay nangyayari ngayon sa Ukraine. Sa totoo lang, sa papel, may eleksyon at malayang pamamahayag pa rin ang Russia. Noong 1976 presidential election, tila lehitimo ang lahat. Ngunit single digits lang ang approval rating ni Yeltsin. Karamihan sa mga tao ay nakita siyang may sakit, lasing, at sinisi siya sa pagbagsak ng bansa. Pero sa kung anong paraan, siya pa rin ang nanalo. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga television channel ng mga oligarko sa kanilang kalabang komunista. Hinuhubog ang opinyon publiko sa pamamagitan ng walang humpay na kampanya ng pananakit. May mga indikasyon ng malawakang pandaraya sa eleksyon. Bilang kapalit sa pagliligtas ng mga oligarko kay Yeltsin, lalo pang lumawak ang kanilang kapangyarihan. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, iniwang hungkag ang lipunang Ruso ng lahat ng ito. Nawalan na ng tiwala ang mga tao. Dumarami na ang mga kaso ng alkoholismo at pagpapakamatay. Hindi na nagkakaroon ng mga anak ang mga pamilya dahil sa kakulangan sa panggastos. At sa kauna-unahang pagkakataon sa makabagong kasaysayan ng Rusya, mas marami ang namamatay kaysa sa ipinapanganak. Dumating ang huling dago noong 1978, pagbagsak ng ekonomiya. Matapos ang mga taon ng korupsyon, mahihinang bangko at lumalaking utang ng gobyerno, lahat ay bumagsak noong Agosto. Bumagsak ang presyo ng langis, ang pangunahing pinagkakakitaan ng Russia. Umatras ang mga mamumuhunan. Hindi nabayaran ng gobyerno ang utang nito at ibinaba ang halaga ng ruble. Sa loob ng ilang araw, higit 60% ng halaga ng pera ang nawala. Naubos ang mga ipon at umabot sa 84% ang implasyon. Bumaba ng 30% ang mga sahod. Halos 45% ang ibinaba ng mga pensyon. At nang magsara ang mga bangko, milyon-milyong tao ang nawalan ng lahat. Ito ang ikalawang malaking pagbagsak sa loob ng isang dekada. Kasabay nito, bumagsak din ang tiwala sa pamumuno ng Rusya. Noong 1979, bumagsak ang gross domestic product ng Rusya sa 60% ng halaga. Noong 1991, kaya lumawak ang kahirapan. Nanganganib ang gobyerno ni Yeltsin dahil madalas magpalit ng punong ministro. Si Yeltsin ay hindi na ang matapang na leader na tumayo sa ibabaw ng tangke. Noong 1991, ang matagal na pag-inom at sakit sa puso ay nagdulot sa kanya ng panghihina at madalas na pagkalito. Minsan, hindi siya nakadalo sa isang pagpupulong kasama ang punong ministro ng Ireland noong 1974 dahil nakatulog siya ng mahaba.
Noong 1997 sa Sweden, lasing niyang sinubukang mag-conduct ng military band. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagtingin sa kanya bilang leader. At bukod pa roon, pumasok na rin ang korupsyon sa kanyang pinakamalapit na mga tao na tinawag nilang ang pamilya. Umabot pa sa kanyang pinakamalalapit na kamag-anak ang mga bulong-bulungan ng suhulan, kadududang mga kontrata at pabor-paboran. Isang eskandalo ang kinasangkutan ng isang Swiss na kumpanya, Mobotex, na inakusahan ng panunuhol sa mga opisyal ng Kremlin kapalit ng mga kontrata para sa renovasyon. Sinasabing ilan sa perang iyon ay napunta sa anak mismo ni Yeltsin. Nang humina ang kanyang kalusugan at popularidad, gumawa siya ng desisyon. Nangangailangan siya ng isang taong kapalit niya, magtatanggol sa kanya sa kaso, at maibabalik ang kanyang kontrol. Noong bisperas ng bagong taon, 1999 nagulat ang lahat nang magbitiw siya at ipasa ang kapangyarihan kay Vladimir Putin, dating opisyal ng KGB na naging punong ministro. Sa edad na 47, si Putin ay hindi pa kilala ng karamihan sa mga Ruso. Pero mabilis itong nagbago. Isa sa mga unang ginawa niya bilang pinuno ay ang pagbigay ng imyunidad kay Yeltsin laban sa anumang kasong korupsyon. Mula noon, hinubog ni Putin ang sariling bersyon ng Rusya. Isa na may higit na sentralisadong kontrol, limitadong demokrasya at ekonomiyang nakasandig sa langis. Nangako pa siya na wawasakin niya ng tuluyan ang mga rebeldeng Chechen kahit pa sa kubeta. Magaspang ang pananalita, ngunit nagustuhan ito ng maraming Ruso dahil galit sila sa mga Chechen matapos ang unang digmaan. Sa Moscow at iba pang lungsod, ang mga Chechen ay laging inaapi, tinitingnan ng masama at tinuturing na dayuhan. Pero kailangan ni Putin ng dahilan para sumalakay at hulaan mo kung ano. Noong Setyembre 1999, sumabog ang ilang apartment sa iba't ibang lungsod ng Russia na ikinasawi ng mahigit 300 katao. Nabahala ang buong Rusya. Mabilis na sinisi ng Kremlin ang mga teroristang Chechen nang walang paglilitis o totoong investigasyon. Ito na ang huling mitya. Galit at takot na ang mga Ruso noon. At ngayon gusto na nilang maghiganti. Ginamit ni Putin ang galit na ito para simulan ang ikalawang digmaang Chechen. Nitong pagkakataon na ito, binumba ng Russia ang Grozny hanggang sa mawasak. Durugin ang organisadong paglaban at bawin ang kontrol sa Chechnya. Naging sobrang popular si Putin noong unang bahagi ng 2000 dahil sa digmaang malupit ngunit epektibo. Pinuri siya ng state media bilang ang nagbalik ng kayusan at dangal. Noong Marso 2000, madali niyang napanalunan ang pagkapangulo. Nang pinagmasdan pa ng mga tao, naging kahina-hinala ang mga pambobomba noong 1999 sa lungsod ng Ryazan. Nahuli ng mga lokal ang tila isa pang pambobomba na nagaganap. Noong Setyembre 22, 1999, may natagpuang mga sako ng pampasabog sa isang apartment at tinawag ang pulisya. May nakalagay na timer at mga detonator. Nahuli ang FSB sa aktong ginagawa ito. Pero imbes na magsagawa ng investigasyon, sinabi ng FSB kalaunan na isa lang itong training exercise at asukal lang daw ang laman ng mga sako. Walang naniwala doon. Bakit nga ba magdaraos ng lihim na drill gamit ang totoong bomba sa totoong gusali nang walang pasabi sa kahit sino? Pati gobyerno ay tinakpan ang ebidensya at hinarangan investigasyon na mas lalong nagpalala sa sitwasyon. Isang ipinagbabawal na dokumentaryo na ginawa ng mga tumakas sa Rusya, ang pagpaslang sa Rusya, ay nagsabing ang FSB ang may gawa nito para matulungan si Putin na bigyang katwiran ang digmaan at mapaganda ang kanyang imahe. Marami pa ring mga Ruso ang naniniwala na pineke ang mga pambobomba at isa itong false flag operation. Hindi man maaring malaman ang buong katotohanan, ang pag-angat ni Putin ay nakatayo sa pundasyon ng digmaan at pagkauhaw sa dugo. Sa katunayan, naging mas matatag ang sitwasyon nang si Putin ang namuno, ngunit hindi ito ganap na dahil sa kanya. Nang maupo siya sa pwesto, nagsimulang tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Sumabay ang Russia ng husto sa pagtaas dahil umaasa ito sa langis at gas. Mula 2,000 hanggang 2,800 tumaas ng halos 7% kada taon ang gross domestic product at kita ng mga tao. Nabuo ang isang tunay na middle class. Maraming Russian ang unang beses nakabili ng mga kotse. Naglakbay sila sa ibang bansa at pinuno ang bahay nila ng mga appliances. Ang kahirapan ay bumaba mula 30% tungong 14% sa loob ng kulang sa isang dekada. Nararamdaman ng Russia na nakakaahon na ito mula sa gulo ng dekada 90. Kahit swerte at langis ang nagdala ng pagbabago, si Putin ang kumuha ng kredito. Nang maging kontento na ang mga tao,
At nakilala na si Putin bilang matatag na nasyonalistang leader, lumipat na siya sa ikalawang yugto. Ginamit niya ang buong kapangyarihang ibinigay ni Yeltsin sa pagkapangulo. Idinisenyo ni Yeltsin ang sistema upang mapunta ang kontrol sa isang tao lamang. Ngayon, si Putin na ang taong iyon at hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Tinarget niya ang mga oligarko. Hindi dahil sila ay korap, kundi dahil sila ay independent. Sina Berezovsky at Kuczynski ay masyadong makapangyarihan. Hindi ito issue ng pagiging patas. Nais niya ng kontrol. Pinutol niya ang kapangyarihan ng mga oligarkong nakialam sa politika at pinagtibay ang isang sistemang nakabatay sa katapatan. Iyon ang tinutukoy niya sa power vertical. Ang lahat ng desisyon ay nagmumula sa itaas. Walang gumagalaw ng walang basbas ng Kremlin sa Russia. Kumita ng bilyon-bilyon sa pagsabay sa agos ng yaman, impluwensya at media ng gobyerno. Kapag lumihis ka sa linya, hahabulin ka ng estado. Ito ang isa sa mga unang natutunan ni Vladimir Gushensky. Siya ang nagmamay-ari ng NTV, ang pinakamalaking independenteng television station sa Russia, na isa sa iilang matapang na bumabatikos sa gobyerno. Kinundina nila ang digmaan sa Chechnya at siniyasat ang posibleng papel ng FSB sa mga pambobomba ng apartment noong 1999. Hindi nagustuhan iyon ni Putin. Noong kalagitnaan ng 2,000 inaresto si Gushensky sa mga kasong pandaraya. Matapos noon, tumakas siya sa labas ng bansa. Pagkatapos, kinuha ng Gazprom, isang kumpanyang enerhiya ng estado na malapit sa Kremlin, ang NTV noong Abril 2000 at isa sinalakay ng mga armadong opisyal ang opisina ng NTV ng 3:00 ng madaling araw at pinalitan ang pamunuan. Masayang nag-broadcast ang mga nag-resign bilang protesta, ngunit nawala na ang channel. 2 independenteng channel, ang Television 6 at Television S, ay isinara o kinuha rin makalipas ang ilang sandali. Sa katapusan ng unang taon ni Putin sa pwesto, halos wala ng kalayaan sa pamamahayag. Ang malalaking network ay naging tagapagsalita ng gobyerno o nakatuon sa magagaan na libangan. Ang media ay isa sa mga huling tagapigil sa kapangyarihan ng estado, ngunit ngayon ay wala na ito. Mula noon, halos lahat ng nais ni Putin ay nagagawa niya nang walang halos pumupuna sa kanya sa Russia. Noong 2000 at 3 ginawang halimbawa ni Putin si Mikhail Khodorkovsky. Siya ang pinakamayamang tao sa Russia, namuno ng Yukos Oil Company, at nagsimulang pondohan ang mga oposisyong partido at batikusin ang mga patakaran ng Kremlin. Iyon ang linya na bawal tawirin. Inaresto siya ng may baril, kinasuhan ng pandaraya at tax evasion, at nasentensyahan ng 10 taon sa kulungan sa Siberia. Binuwag ang Yukos at ibinigay sa Rosneft, kumpanyang pag-aari ng estado. Maraming oligarko ang tumakbo matapos makuha ang mensahe. Si Boris Berezovsky, dating tumulong para mailuklok si Putin sa poder, ay tumakas papuntang London. Kalaunan, naging matinding kritiko siya at natagpo ang patay sa kahina-hinalang sitwasyon. Kasabay nito, bumuo si Putin ng bagong elite, mga bilyonaryo na alinman sa dati niyang mga kaibigan mula sa St. Petersburg o dating mga kasamahan sa KGB. Nakontrol nila ang malaking bahagi ng ekonomiya. Naging mas mahalaga ang katapatan kaysa kakayahan. Binago ni Putin ang mga batas sa eleksyon, pinigilan ang mga oposisyong partido, at binawasan ang kapangyarihan ng mga leader sa rehiyon. Pagkatapos ng pag-atake ng terorista sa Beslan, noong 2004 inalis ni Putin ang direktang eleksyon para sa mga gobernador ng rehiyon. Simula noon, itinalaga na ng presidente ang mga gobernador na nagresulta sa pagtatanggal ng isang antas ng pananagutan at mas pinaigting ang kapangyarihan sa Moscow. At sino mang naglakas loob pa ring magsalita, hindi sila nagtagal. Si Boris Nemtsov, dating Deputy Prime Minister at kritiko, ay pinatay malapit sa Kremlin noong 2015. Si Anna Politkovska, isang mamamahayag na naglantad ng mga krimen sa digmaan sa Chechnya, ay pinatay sa elevator ng kanyang apartment building noong 2006, sa mismong kaarawan ni Putin pa. Minsan nahuhuli ang mga pumatay, ngunit hindi kailanman ang mga nag-utos nito. Paulit-ulit na pattern ito taon-taon. Ang labis na pagsalita laban sa mga pulisya ni Putin ay naglalagay sa panganib ng kanilang karera at maging ng kanilang buhay sa pinakamalala. Para sa karaniwang Ruso, ang mahigpit na paghahari ni Putin ay patas na palitan, katatagan at pambansang pagmamalaki kapalit ng kalayaang pampulitika. Ngunit ang kasaganaan ng Rusya ay nakatayo sa marupok na pundasyon. Ang ekonomiya nito ay nakadepende lang halos sa langis, gas at hilaw na materyales. Samantala, ang korupsyon, maling pamamahala at pagtangging magreporma ay tahimik na sumisira sa kinabukasan ng bansa. Sa halip na mag-diversify ng ekonomiya, lalo pang pinatibay ni Putin ang kontrol ng estado. Hindi kailanman nakausad ang Rusya mula sa pagiging isang pinalaking gasolinahan na may mga nukleyar na armas. At ang kabiguang iyon ay babalik sa kanila ng matindi. Nalinawan ang mga kahinaan ng bumagsak ang presyo ng langis at tumama ang krisis pinansyal noong 2008.
Mula 2000 hanggang 2019 ang karaniwang taunang paglago ng Rusya ay 1% lamang, mas mabagal pa kaysa noong panahon ni Brezhnev. Hanggang 2019, nananatiling pareho ang kinikita ng mga Ruso kumpara noong 2013, kaya hindi na umasenso ang tunay na sahod nila. Nakaraan ng mga taon ang walang pag-unlad. Nagsimulang ulitin ng mga tao ang mga lumang biro mula sa panahon ng Soviet. Nagpapanggap silang sumusweldo kami at nagpapanggap kaming nagtatrabaho. Ang ipinangakong pangarap sa kanila noong unang dekada ng 2000s ay tila naglaho na. Batay sa mga estadistikang ipinakita sa simula ng video, walang nagawa si Putin para sa Russia. Kaya ano ang naging mali sa mga termino niya bilang presidente? Sa pagpatay niya sa malayang media, eleksyon, at mga korte, pinatay din ni Putin ang lahat ng babalang, sanay nakatulong para ayusin ang ekonomiya. Kapag may nagsalita, mamamahayag, propesor o aktivista, pinapatahimik, ikinukulong o pinapaalis sila. Mahigit kalahating milyong tao ang umalis na bansa mula 2022 hanggang 2023. Brain drain sanhi ng takot, digmaan at kawalan ng kinabukasan. Di sapat ang pagmamahal sa bayan para tustusan ang mga gastusin. Dumarami ang mga taong walang nakikitang kinabukasan sa Rusya. At ang digmaan ang paboritong paraan ni Putin para manatili sa kapangyarihan. Noong 2014 nang humihina na ang kasikatan ni Putin at nagdududa na ang mga tao sa kanya, sinalakay at inangkin niya ang Crimea mula sa Ukraine. Ipinagdiwang ng mga tao ang kanilang bansa. Umangat ng mahigit 80% ang approval ratings nito, ngunit may mabigat na kapalit: parusa, isolasyon, at pag-atras ng ekonomiya. Ngunit nanatili siya sa kapangyarihan habang nagdusa ang mga ordinaryong Ruso. Noong 2022, sinubukan niyang gawin ito ulit. Umaasang ang mabilis na tagumpay ay magpapatibay ng kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakadakilang pinuno ng Russia. Ngunit sa halip na kaluwalhatian, siya ang naging sanhi ng pinakamapaminsalang digmaan sa Europa mula noong World War II. Kung sa palagay mo'y nakinabang ang mga karaniwang Ruso mula sa pagkakaisa sa bandila, mag-isip muli. Sa ngayon, madaling lumampas sa 1 milyon ang kabuang bilang ng mga nasawi. Hindi pa kasama rito ang libu-libong pamilyang napilitang lumikas at ang ilan ay nagutom hanggang mamatay. Ang naiwan lang ay pighati. Ang pinakamalungkot na parte ay hindi kailangang umabot sa puntong ito ang Russia. Mayroon na sila ng lahat ng kailangan para magtagumpay matapos ang pagbagsak ng Soviet. May likas na yaman, mga edukadong tao, at pagkakataong sumali sa pandaigdigang ekonomiya. Pero bawat leader ay pumalpak sa sarili nilang paraan. Ang mga reforma ni Gorbachev ay lumala at hindi na nakontrol. Ang demokratikong eksperimento ni Yeltsin ay nilason ng korupsyon at kawalan ng kakayahan. At si Putin, sa kabila ng kanyang maagang pagpapatatag, pinili ang landas ng autokrasya, pag-stagnate, at tunggalian kaysa sa tunay na modernisasyon. Noong 1992, sinabihan ang mga Ruso na tiisin ang shock therapy para sa mas magandang kinabukasan na hindi natupad. Noong 2000 hinimok silang isakripisyo ang kalayaan para sa kaayusan at dangal, ngunit nauwi lamang ito sa panibagong pagkabansot at isang estadong militarisado at kinamumuhian. Bagamat nagbago ang mga leader, ang karaniwang Ruso ay patuloy na nagdurusa. Nanatiling mahirap ang buhay. Ngayon, sa taong 2025, si Putin ay nananatiling leader. 70 na siya ngayon, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan, gamit ang mga manipulasyon sa konstitusyon para manatili sa pwesto hanggang 2036. Bakit umabot sa ganitong direksyon ang bansa? May nagsasabing nakatakda na ito dahil sa kasaysayan at sa pagiging mapanlaban ng ibang bansa. Ngunit maraming Ruso, lalo na ang mga nakakita na ng ibang bansa, alam na hindi kailangang mangyari ito. May iba pang landas, pulisya, mas maraming pananagutan, at mas konting ambisyong imperial. Ang Poland at ang Baltics ay nagbago at pinabuti ang pamumuhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa demokrasya at reforma, kahit nahirapan din sila noong dekada 90. Ang China, kahit autoritaryan, ay nagdulot ng kaunlaran. Ngunit ang Rusya ay nauwi sa pinakamasamang sitwasyon, ang ekonomikong paghihirap ng isang maling pinamamahalaang kapitalismo at ang pampulitikang panunupil ng isang diktadura. Kaya dapat igalang ang tapang ng mga ekonomista, mamamahayag at akademiko tulad ni Abel Aganbegin kapag nagsalita sila kahit may panganib, sa lugar kung saan nakasasama ang katotohanan. Nangingibabaw ang kanilang mga tinig. Pinatutunayan nila na hindi lahat ng Ruso ay nabibiktima ng propaganda. Ilang lingkod bayan na lang ang nagbababala sa bansa bago pa ito tuluyang malugmok. Ang kinabukasan ng ekonomiya ng Rusya ay nakasalalay hindi lang sa patakaran sa ekonomiya, kundi pati na rin sa pagbabago sa politika. Kung walang pananagutan at pagiging bukas, walang tunay na reforma ang posible. At kung hindi matatapos ang digmaan, hindi muling makakakonekta ang Rusya sa pandaigdigang ekonomiya o makakapagtuon sa pag-unlad imbes na sa pagkawasak. Maraming sorpresa ang kasaysayan. Maaaring mapahiya muli ang Rusya dahil sa Ukraine.
tulad ng nangyari noong unang digmaang Chechen. Salamat sa panonood.